Ngayon, pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kailangan bago tayo magkaroon ng National ID System. May mga nagtatanong, makakabuti ba talaga ito o makokompromiso ang ating privacy? Attorney Gabby Concepcion, good morning. Good morning, Susan Enriquez. Yes, Attorney, ano ba yung right to privacy? Well, basically yung right to privacy ay sabi nga sa isang kaso, very simply, the right to be left alone. Diba? Kung ayaw mo makipagsalamuha sa Sa tao. sa ibang tao, ayaw mo makipag-deal, ito daw ang right to privacy. So, sa isang ideal world, malaya tayo, pero hindi nga pwede ito. Kaya the less government intrusion sa buhay natin, the better. At itong right to privacy ay isa nga daw sa pinaka-basic sa mga karapatan ng mga tao, kahit na walang specific na reference sa Constitution natin itong right to privacy. Pero kinikilala to kaya nga merong actually maraming provision kung saan yung essence, masasabi nating essence, ng right to privacy ay nakapasok, katulad nga nung halimbawa, yung karapatan laban sa unreasonable searches and seizures, yung karapatan to be secure yung sa person natin, sa mga bahay natin, sa mga paper and effects natin. Meron tinatawag na liberty of abode o tirahan. At yung karapatan na palitan nito nang walang makikialam, yung right to travel. At saka meron tayong privacy of communication and correspondence. So dito so yung primary objection nga ng ibang tao sa konsepto ng national ID system, itong right of privacy natin, yung right to be left alone. Walang makikialam at walang makakaalam tungkol sa personal na bagay natin, ito ang ayaw nila. So lalabag daw ito sa right of privacy at nagkaroon na nga actually ng kaso. Itong national ID system, hindi naman bago to. In fact, nagkaroon ng ilang kaso na umabot sa Korte Suprema kasi nga yung unang national ID sa panahon ni President Ramos, nag-file ng kaso. Ito yung kaso ng Ople versus Torres. Nalinabanan nga yung konsepto ng national ID system. At hindi nga natuloy ito kasi nga dalawa yung grounds na sinatanoan ng Korte Suprema. Una daw itong pagsasagawa ng isang national ID system with all its security measures ay hindi isang bagay na ginagawa ng ehekutibo. Ito daw ay trabaho ng Kongreso at hindi ng Pangulo. Kaya nga siguro nagpasa na sila ng batas. At pangalawa, lalabag nga daw sa right of privacy. Attorney, paano ba lalabagin ng national ID system ang right to privacy kung simple lang naman kukuhanin ang basic information sa isang tao? Well, kasi nga hindi naman yung basic information, pero kasi 'di ba yung kung ano yung information na sa madaming mga ahensya ng gobyerno ilalagay sa isang ID. Sistema, di ba? Oo. So, sabi ng iba, magiging posibleng instrumento daw to ng surveillance at paggawa ng dossier tungkol sa isang tao. Sa mga taong naging biktima ng martial law, yung dossier, it's a very bad word, di ba? Dossier. Dossier. So, kasi ito parang unti-unti silang gumagawa ng isang file tungkol sa tao, di ba? Okay. Mamaya, kompleto na ang history mo, lahat ng ginawa mo, lahat ng mga transaction mo, nandun na. So, depende siguro sa saklaw ng information at kung kailan gagamitin ito. Kasi baka nga malaman at mamonitor, halimbawa, mga spending habits, yung paglakbay mo kung saan-saan at kung kailan, ang employment history. So, maaaring tingnan ito over a span of time at baka bigyan ng ibang kahulugan. Di ba? Baka sabihin nila, bakit kaya punta sa isang place? Baka terrorist. So, sabi nga nung iba, hindi na malilimutan ang mga gusto mong malimutan na bagay tungkol sa iyong nakaraan kasi daw lahat ay ilalagay na sa system. At alam mo na, ngayon ang technology, wala naman talagang secure. So ang sabi nila, baka yung mga unscrupulous persons magkaroon ng access sa confidential information at gamitin ang informasyon na to laban sa iyo. So ito daw ay laban sa iyong right against self-incrimination. Sabi naman ng iba, alam nyo ba na 33 ang iba't ibang ID ng iba't ibang government agency? Okay daw to na merong national ID, isa na lang, hindi raw magiging makapal ang inyong wallet. Ang tanong naman ng iba, pero kung iisa naman yan, paano kung nawala? Kawawa ka naman. At least dati, dun sa 33, meron kang backup na government-issued ID. So meron ding takot sa ibang tao na kung wala kang ID o hindi mo naman dala ang ID na to, baka raw naman maging dahilan kung bakit bigla kang pagsususpetsahan, di ba? Baka daw ito ay maging
yung bigla ka maging subject to a search or seizure kasi ba't ka walang ID, di ba? Mga ganyan. Pero ito raw, di ba, ay tutulong sa pag-improve ng delivery of basic services. Pero sabi nga nung iba, paano naman yan makakatulong? Personally, ang feeling ko nga, mas malakas pa rin ang pangamba ko. Kung may pangamba man, ito yung dahil technology ang involved, napaka-prone ito sa hacking at identity theft, so prone to breach of information ng mga hackers at saka nga, yung mga empleyado na baka mamaya ay ibenta ang ating mga information. Oh, yun naman pala. Abangan na lang natin at huwag unahan ng kaba. Ano? Anyway, maraming salamat po, Attorney Gabby. Happy weekend! Happy weekend!